Ilang araw na lamang ay sasapit na ang Kapaskuhan dito sa ating mahal na inang bayan. Ngunit ang pinangako ng kasalukuyang gobyerno na may makukulong daw na big fish dito sa Pandarambong na sinasabing katiwalian sa flood control sa ghost project ng DPWH. Kaya lang, nakakalungkot lang na ang itinuturing susi sa mga sinasabing magtuturo sa mga tiwaling congressman at senador na sangkot sa ghost project at flood control na sinasabing trilyong piso ang ninakaw dito sa ating mahal na inang bayan, na sinasabing si Yusek Cabral ay nagpakamatay daw sa Banggit, sa Cannon Road, sa papunta sa Baguio City. Grabe, ano? Pero sa kanyang mga huling interview, sinabi niya na takot daw siya sa heights o meron siyang fear of heights. Pero kung sinasabi ng kanyang driver na iniwan daw niya sa gilid ng Cannon Road at pinaalis ito para daw magmuni-muni siguro sa mga kanyang kasalanan ginawa. Magkalipas ng ilang oras ay natagpuan nga itong si Yusek Cabral na sinasabing nalaglag daw sa bangin o tumalon sa bangin. Maraming haka-haka ang sumulpot sa social media at sinasabing baka hindi ito si Yusek Cabral at ito ay isa lang kawik o dami lang na sinasabing nalaglag doon. Pero ang sinasabi ng mga concerned netizen ay baka lumabas daw na ito ng Pilipinas at nagtago na sa ibang bansa at nagpapalit daw ng mukha sa pamamagitan ng plastic surgery. Grabe itong mga haka-hakang lumabas, ano? Ay aking channel po, kung tutulman talaga ang katawan ni Yusek Cabral, ang sinasabing natagpuan niyang tumalon o namatay, sinasabing bagay na nakikirami po ako sa kanyang pamilya. Ngunit sa kasalukuyan nga, ayaw pumayag ng kanyang asawa at mga anak na magsagawa ng autopsy or DNA test sa kanyang sinasabing katawan para mapatunayan nga kung si Yusek Cabral nga ang sinasabing namatay doon sa sinasabing bangin sa Cannon Road sa Baguio. Grabe talaga itong mga sinasabi ng mga netizens, no? Sa dami ng ninakaw sa atin ng mga nakaupong politiko na itong magtuturo na si Yusek Cabral pa ang sinasabing susi nga talaga na sinasabing sa mga proponents, lalo na sa mga congressman at congressman na contractor, congressman na sinasabing mga tiwali sa pagnanakaw sa ating mahal na inang bayan, kasama na rito ang mga ilang senador na sangkot din ito. Malalim talaga itong nangyari kay former Yusek Cabral, kung ano talaga ang kanyang ginawa. Nagpakamatay nga ba talaga siya? Tinulak ba siya sa bangin or talagang sinasabing tumalon nga siya sa Cannon Road nga na sinasabi ng pulisya. Kaya lang, sabi ng mga ilang residente doon, wala daw dumating na tinatawag na taga-media, ngunit mga pulis lamang kumuha sa kanyang bangkay. Meron din nagsasabi na wala man lang daw dugo dun sa pinagbak sa kanya sa bangin ng mga ilang nakakita dun sa kanyang bangkay. Ngunit siyempre pagka itong sinasabi isang malaking tao o isang politiko o isang sinasabing mayroong malaking katulungkulan sa gobyerno, wala man lang tumawag sa media para mai-cover. At itong kanyang driver na sinasabing na talagang iniwan daw, nagpaiwan nga doon sa gilid ng bangin at meron pa siyang selfie. Talagang malalim at masalimuot itong pangyayari nito na gumimbal dito sa ating mahal na inang bayan sa isang sinasabing opisyal na gobyerno na may talagang direct link sa mga tinuturong mga tiwaling politiko na nagpasasa dito sa ating mga salapi sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis ng taong bayan ay bigla na lamang sinasabing tumalon o nagpakamatay nga kasi sinasabing nangyari sa kanyang buhay. Pero nakakalungkot din, ano? Grabe talaga itong mga pangyayari dito sa mga sinasabing mga tiwaling opisyal ng ating mahal na inang bayan. Ay sana maging wake-up call na ito sa ilang mga sinasabing high profile din na witness o mga sinasabing whistleblower
na naglilink nga sa mga ilang kongresista, ilang senador na hanggang ngayon talaga wala pa rin nakukulong. Nakakalungkot lang na sana sa pangyayari ito, sa pagkamatay nga o talagang namatay nga si Yusek Cabral ay talaga maging wake-up call na rin ito sa mga whistleblower, talagang maging firm sila sa mga sinasabi nilang pagtuturo nila o pagsasabi nilang mga meron silang direct link sa mga politiko o sa mga proponents na talagang nagkamal sa salapi ng taong bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirror, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.